pong bagong loan app po na madadownload po natin sa Google Play Store at mismo po ako nasubukan ko siya at nakapangutang tayo dito. At pumasok talaga siya agad-agad sa aking disbursement account. So masasabi natin na legit na nakakautang dito at legit po siya na nakaregister sa LCC website, which is itong bagong Peso Cash loan app. Alam ko familiar kayo about Peso Cash, diba? Nag-e-exist na talaga siya, matagal na, natry ko na rin yan ng 3 times. Pero this one guys is different from that Peso Cash. Kasi yung Peso Cash na yon, under siya kay My Loan Lending, which is SEC registered din po siya and existing pa din po. Whereas itong bagong Peso Cash loan app po na ito is bagong-bago lang din po siya at magkaiba po sila. Kasi itong bagong Peso Cash po na ito, which is that logo po no. Ito po ay under po kay Makati Loan Incorporated, which is sinilip ko nga sa SEC website at sabi ko nga sa inyo, legit po siya na naka-register po doon. And FYI po, may revocation po ito noon at lifted naman na daw po siya, kaya po siya nakabalik. Ito nga guys, na-mention ko nga sa inyo kanina po no, na na-approve ako, nakautang talaga ako, na-disbursan po talaga ako. Ang tanong dito, legit na ba din talaga siya utangan? Nakaka-legit ba yung kanyang loan details, interest rates? Paano nga ba mag-apply dito? So lahat po yan pag-uusapan natin sa video na ito. Well, bago ako magpatuloy, disclaimer lang po no, I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored. This is just based on my personal experience na po na gusto kong i-share sa inyo. Hindi para mangutang kayo dito, kundi para mabigyan ko kayo ng tamang expectation before trying. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mong itong mga video, sige consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated na notified ka. Well, balik tayo dito sa bagong Peso Cash loan app na naman talagang mainit-init pa naman din talaga siya na na-release. Well, nakita ko lang kasi ito sa IG at nakita ko po na loan app siya. At sabi ko, may bagong Peso Cash na ba? Kasi alam ko nga at kilala ko nga si Peso Cash dati. So nakita ko bagong logo at hindi magkadikit yung kanyang pangalan kasi yung Peso Cash before is magkadikit. So sabi ko, bago ata ito. So hindi nga kamali, bago nga talaga siya. So again, madadownload po siya sa ating Google Play Store. Nung dinownload ko po siya, ang bumungol po sa atin dito is the data collection, and disclosure policies, and privacy policies po nila. So we can skip naman if we want. Pero guys, in-agree ko na lang siya para makapoproceed ako sa application. So dito guys, we need to input our mobile phone number at sabi niya dito nagpapautang daw po siya up to 80,000 pesos. Ang laki-laki nito no, pero doesn't guarantee na ganito kalaki ang ipapautang nila sa atin, lalo kapag tayo po ay first timer. Makakautang, ma-offeran, pero sila po yung magde-decide. Depende po yun sa eligibility at assessment po nila sa atin. And after po niyan, of course, i-enter natin nating mobile phone number and then magpapadala po sila sa atin ng code or OTP. Then i-enter din po natin ito. Well, bago ko i-share sa inyo yung application process po natin dito, na-i-share ko nga po sa inyo kanina na na-approve nga po ako dito at talaga naman pumasok sa ating GCash account. So anyways, para may idea kayo, yes, na-approve ako after ko po natapos yung aking application dito. At as first timer po no, na-approve po tayo up to 4,000 pesos. So meron siyang choice from 500 to 4,000 pesos. So depende na lang sa atin kung ano yung uutangin natin dito ano. So kung makikita niyo dito guys, meron daw akong loan tenure. Malinaw na 7 days siya per term. Then silipin po natin yung aking repayment plan. So lumalabas po na 2 terms lang po siya kasi nawe-waive naman daw yung pangatlong terms. Usually ganoon naman. Well, kung ito-total po natin yan, yung ating repayment po no, lumalabas po na nasa 20% of our loan amount po. Yun po yung pinaka-interest rate po nila sa atin for 14 days to pay. Kasi from the moment that I'm trying this loan app po is yung first repayment ko is 7 days nga po. So since dalawang terms po yung babayaran ko dito, so 14 days to pay po siya. Ito daw po yung aking loan details. Ito daw po yung aking total cost. So nakalagay dito, principal is 3,000. So ibig sabihin po, itong sinasabi niyang principal po, ito po yung amount na ma-receive ko na lang. So kung 4,000 yung uutangin ko, so 3,000 na lang yung ma-receive ko. So bakit ko nasabi no? So wala namang nakadeclare dito na amount na ma-receive ko. Nakita ko kasi sa kanyang disclosure statement, sa kanyang loan agreement po, na yung net proceeds ko na lang daw po is 3,000 pesos. Kaya na-confirm ko po na yung principal na nakalagay po dito is ito po yung amount na ma-receive ko. Dito guys, nakalagay din po kung magkano yung interest rate. Andito rin yung ating service fee na ito yung nagpapamahal. 1,000 of our loan amount. So kaya nga po, hindi ko na siya buong matatanggap kasi sa 4,000 pesos, ibabawas na po nila yung 1,000 pesos na ito. Well anyways, dahil meron naman tayong choice to lower the loan amount, so binaba natin sa 500 pesos and ganoon din naman yung interest rates niya, no? Fees, charges. Actually guys, lumalabas po na nasa 45% po yung kanilang effective interest rate. Pinagsasama na po itong interest rate, service fees. Alaki kasi na service fees niya, 25% of our loan amount. Tapos yung interest rate niya, 20%. So 25% plus 20%, 45%
100% lahat yon for 14 days to pay. Twice tayong magbabayad kasi every 7 days ang ating repayment dito. Well, sa 500 pesos pala po, no, ang ma-receive ko na lang is 375 pesos. Kasi 25% of my loan amount nga, yun nga yung binabawas po nila. So, meron na akong interest dito na 100. Service fee po ako na 125. So, hindi ko nga po siya po matatanggap. Pero sige, nag-withdraw po ako. Then after po niya, is I need to undergo my facial recognition. And then reviewing na po siya agad-agad. And then kung makikita niyo po dito sa dashboard, 3,500 na lang po yung natira. Kasi sa 4,000 na loan amount ko, bawas na dun yung 500 na niloan ko nga. After naman yan guys, agad-agad naman po, nag-message agad sa akin si GCash. So na-receive ko po agad yung 375 pesos na yon. So legit po na nakakautang talaga. So binalikan ko yung aking dashboard at nakita ko po na pwede po ulit ako mag-loan ulit. Hanggat may credit limit tayo dito, pwede po tayong mangutang na mangutang. Parang multiple loan po siya. Kaya lang guys, kung ako'y tatanungin nyo, hindi ko po siya marirecommend. Kasi nga po, ang taas ng interest rate. For 14 days to pay, every 7 days pa yung repayment, ang bilis lang ng araw, hindi siya buong matatanggap. Yes, mabilis makautang. Yes, legit siya. Pero hindi po talaga nakaka-legit yung kanyang loan details, yung talagang kita nila sa atin. Sobrang lala nun at sobrang laki nun. So kapag mabilis ang pera at no income proof needed, walang kahirap-hirap, so maniningil talaga sila dyan ng hindi lang basta-basta interest rate talaga. Kasi parang almost 50% of our loan amount yun yung pinaka-effective interest rate nila dun Yes, nakakautang, pero buti na lang no, 500 lang yung kinuha ko dito. What more pa kaya? 4,000, diba? Kaya pag-isipan nyo itong mabuti ha, itong loan up na ito. Kasi wala naman ako magagawa kung gusto nyo pa rin siyang itry. And for those of you, alam ko tatanungin nyo paano mag-apply dito. Of course, no, hindi naman natin makukuha yung ganito. Hindi tayo nag-undergo ng application, ano po yung hinihingi nilang IDs, ano yung proseso para maaprubahan tayo dito. So here it is po. We just only need to provide our personal information po dito. So dito sa baba is the work information na po agad. No income proof needed dito ha, okay lang yon. So after po nito is the contact references na po at tatlo po yung hinihingi nila dito at magdadirect po siya sa ating phone book list. Then after po nito, move on tayo sa next step which is the ID information. Then ito po yung mga IDs po na nire-require po nila. Ang dami naman pong choices dito, so pipili lang po tayo ng isa lang naman po. And then after po nyan, pipicturean din po natin siya. Kapag napicturean po natin, mag-auto-capture po yung ating ID details including our full name, ID number, birthday, gender. So after po nito is a withdrawal account na. Kailangan natin siyang i-provide correctly at accurate po talaga. Kasi nga po, legit po naman talaga na makakautang dito. Kaya make sure tama yung inyong account number dyan, no? Well, after po nyan is bibigyan na nga po tayo ng loan offer. And sa akin nga po, again, offeran po tayo ng 4,000 pesos. Well, that's all for bagong peso cash loan up po na ito. So, nag-take na tayo ng risk dito para mautangan siya. Kaya guys, binigay ko na sa inyo lahat ng information na kailangan yung malaman dito. Again guys, for me, di ko siya marirecommend because of the high interest rate, hindi po matatanggap. Short-term period lang siya. Again, pag-isipan nyo pong mabuti. Yun lamang po. Ayun po may natutunan kayo sa video. Ayun po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At click yung bell button para lahat ng videos ko i-subscribe na notified po kayo. So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!